Hello Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So Leo, we have Coffin. Coffin is unending and beginning energy. Okay? So, maaring meron ditong magtatapos na relasyon or po pwedeng magtatapos na ligawan, 'di ba? Or maaring nagtapos na kasi sarado na pala yung coffin eh, 'di ba? Nakasara na, nakatakip na. So, tapos na 'to. So, maaring galing kayo sa breakup, no? Leo, for some of you, baka galing kayo sa breakup or maaring galing kayo ah, sa lungkot, no? Maaring gano'n. Baka merong sitwasyon dito wherein baka merong pag-aaway na nangyari, merong disappointment siguro sa person ninyo, maaari din na meron ditong baka meron kayong iniwanan, no? Baka kayo yung nang iwan sa person ninyo or baka kayo yung iniwanan, puwedeng gano'n. Or pupuwede rin na meron ditong betrayal na nangyari. Pupuwedeng ikaw yung na-betray ng person mo or pupuwedeng ikaw yung nang-betray sa person mo. You know, puwedeng gano'n, 'no? May mga gano'ng ganap siguro dito ang iba sa inyo. Kaya this could be a time na parang may lungkot, 'no, na nararamdaman kayo kasi, regardless, 'no, kung kayo yung nang-betray or kayo man ang na-betray, halos parehas ang mararamdaman ninyo diyan, malungkot kayo, 'di ba? Maaaring may pagsisisi, may lungkot, 'no, sa nangyari. Kasi maaaring may mga iniisip kayo na it could have been ano, avoided, 'di ba? Kung kunyari, kung ginawa kong ganito, 'di ba? So may mga pagsisisi, 'no, na nangyayari dito or nangyari na, 'no, sa iba sa inyo. Kasi tapos na 'yan eh. Nakasara na yung coffin. So, nangyari na 'to. So, yun. So, with the tower, tower card, maaaring meron ditong meron ditong parang hindi pagkakapantay or hindi pagkakaparehas ng estado sa buhay. Pupuwedeng ito din yung isa sa mga bagay na nakaapekto sa inyong relasyon. Baka kunyari sa age. 'Di ba? Baka 'yun na naging issue, 'no? Naging issue, pupuwedeng issue ninyo ito between the two of you, pero or puwede rin naman na merong mga tao lang na gumagawa talaga ng issue. Ini-issue-han kayo, iniintriga kayo dahil nga siguro sa age, 'di ba? Baka yung age gap masyadong malayo, 'di ba? It's either masyadong bata yung babae, at masyado namang medyo may edad na yung lalaki or baka the other way around, masyadong bata naman siguro yung lalaki at yung babae medyo matured na. So, puwedeng may gano'ng ganap, 'di ba? Or estado sa buhay, 'di ba? Pupuwedeng yung lalaki yayamanin, tapos yung babae medyo, alam mo yon, medyo may kahirapan sa buhay or pupuwede rin naman na yung lalaki yung medyo hindi masyadong, um, financially stable, hindi walang trabaho, mga gano'n siguro. Tapos yung babae naman yung nakakaluwag-luwag sa buhay. So, yung mga gano'ng sitwasyon ba, maaaring merong, alam mo yun, nadi-distinguish ng mga tao na parang, "Ay, hindi sila bagay, hindi kayo bagay," ganito, ganyan. 'No, dahil doon sa judgment ng mga tao. So, maaaring yun din ang isa sa dahilan ng pupuwedeng ng paghihiwalay dito, 'di ba, kung nagkaroon dito ng separation. So, puwedeng gano'n ang ganap, you know. Pero kung gano'n man sana, 'di ba, sana ma-patch up or sana hindi na lang makinig sa ibang tao. So, depende 'yon sa pagdadala, 'no, ng dalawang tao dito. So, kung may gano'ng sitwasyon kayo, then, 'di ba, use your own judgment and discernment on your situation. Kung ipaglalaban ang relasyon or makikinig sa ibang tao, so depende 'yan sa inyo.
So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Salamat. So, don't overthink it. Ayan, that's very true din. Kasi minsan, yung nagiging problema is overthinking. No? Nag-overanalyze sa sitwasyon, in-overthink, di ba? Kaya nagiging mas lalong negatibo, di ba, ang nangyayari. Imbes na pwede pa namang ma-fix, imbes na pwede pa namang maayos, pwede pang mapag-usapan, dahil sa overthinking, no? Mas lalong na lumalala ang problema. 'Di ba? Kaya ang advice sa inyo rito, no, don't overthink it. 'Di ba? Harapin mo as is kung ano 'yung nangyayari. Harapin mo as is kung ano talaga 'yung sitwasyon ninyo. 'Di ba? Tignan ninyo head on, okay? Kung anong problema, 'wag na kayong mag-isip na mag-isip, 'wag mo nang i-complicate pa ang inyong sitwasyon. Okay? Kung ano lang 'yung nangyayari, doon kayo mag-focus. Alright? Don't overthink it. Soon, pupuwedeng soon magiging maayos din ang lahat. Pupuwedeng soon talagang hindi na mapipigilan ng paghihiwalay dito kasi baka masyado ng nape-pressure sa mga tao sa paligid, puwedeng gano'n ang ganap dito. Or yun nga, puwedeng soon magkakaayos din kayo. Alright? Magiging maganda rin ang kahihinatnan, 'no, ng mga maintrigang buhay na ito ng iba sa inyo, Leo. So, iba-iba tayo ng sitwasyon, ha. So, just take as it resonates. This is a reading for the collective. Remember that. Kaya may mga mensahe dito na sasakto sa inyong sitwasyon, may mga mensahe na hindi. At yung mga hindi sumasakto sa inyo, let it fly, let it go. Huwag mong kunin, huwag mong ipilit sa iyong sitwasyon kasi ibig sabihin, hindi yan para sa'yo. Okay? So, what else? We have the moon energy. You are guided by the divine. Makinig kayo sa inyong intuition. Huwag kayong basta-bastang magdedesisyon nang hindi ninyo pinag-isipan mabuti. At saka, do not make a decision when you are mad, kapag galit na galit ka, kapag mataas yung tension sa sitwasyon, kung kung kumbaga minsan 'di ba, masayang-masaya ka naman 'no, that is not the best time to make a decision either. Or yung parang feeling nasa cloud nine ka, naku, 'wag na 'wag kang magdedesisyon kapag ganyan kasi maaaring pagsisihan mo lang 'no, in the end na magiging desisyon mo. Kaya mas magandang magdesisyon kapag ikaw ay kalmado, kapag ikaw ay may tranquility, kapag kalmado ka, yung sakto lang yung nararamdaman mo, 'no? Yung hindi ka masyadong emosyonal, 'di ba? That's the best time for you to make a decision, okay? So what else? We have the Hermit. Yan, alam mo kailangan mo talaga na magmuni-muni, magnilay-nilay, pag-isipan mong mabuti 'no, yung gagawin mo dito sa mga sitwasyon na ito. 'Wag na 'wag magdedesisyon ng biglaan kasi it could change the course of your life. Kailangan pag-isipan, pagnilay-nilayan, reflect on your situation before you make a decision. At saka makinig ka sa iyong intuition kasi intuition is divine guidance. Gagabayan ka niyan sa kung ano ang tama, kung ano ang dapat, kung ano ang perfect para sa iyo. Okay? Maaari din na you are dealing with a Virgo kasi sa Hermit is a Virgo energy. Alright? So, we have the Ace of Wands. Ayan. So, magsisimula ka dito ng bagong ganap sa buhay. Maaari, no? Na maaari, no, na yung itong tinapos na, nagkaroon na ng pagtatapos dito. Maaari nagkahiwalay na ito eh. No, for some of you, maaari nagkahiwalay na to. So, pwedeng maaagapan pa, baka madala pa sa madala pa sa apology, madala pa sa promise, at baka magsisimula kayong muli. Baka entertainin mong muli ito at baka magsimula kayo uli. So, we have the Four of Pentacles. Maybe you're holding on too much to someone. Kaya siguro, ang iba sa inyo magbibigay ng magpapatawad, no? Kaya siguro dito magre-reconcile uli, magpapatawad kasi baka hindi mo rin kayang i-give up yung taong ito. 'Di ba? Kung ganito man ang sitwasyon ninyo,
baka hindi niyo kayang i-give up siya, kaya magpapatawad ka na lang, 'no? Susubukan mong muli, susubukan ninyong muli, 'no, yung gano'n. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.